Ang pwede nyo gawing ebidensya sa kliyente nyo hindi nakapagbayad is yung demand letter. O, hindi naman kayo nagpapadala ng demand letter, pananakot letter ang pinadadala ninyo mga bugo kayo. Di ba? Yun ho mahirap sa inyo kung ano-ano pinagsasasabi ninyo. Di ba sinabi ko sa inyo, mag-hire kayo ng abogado. Hindi puro abogago. May nagtanong sa akin, this settlement serves as an official notice to you and may be tendered in court as an evidence to your failure to pay your obligation. If legal action is to occur to resolve this matter, it may oblige you to pay attorney's fee and affect your credit history. Expect that there will be a hit under your name on your NBI clearance. Under government benefits will also be affected. Totoo po ba to, sir? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago mo natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, bago ko ito sagutin, anuhin ko muna, no, linawin ko lang po na ako po yung nagbibigay ng advices, okay, na para po at least magkaroon kayo ng kaalaman, no, regarding po dun sa mga batas at memorandum na nakakasako po, no, sa pagpapautang at kahit papaano yung maibsan po yung mga nararamdaman niyo pong mga anxiety, depression dahil nga po, no, sa pang-aabuso at panghaharas nitong mga abusadong online lending apps na to. Okay, hindi ko po hangarin, no, hindi po ako nagtuturo na wag niyo silang bayaran. Hindi ho ako nagtuturo na kumbaga magbago kayo ng ganito, ng ano, let's say, kasi may naririnig, may nababasa ako mga comment, natatawa na lang ako sa totoo lang, no, na may nababasa ako mga comment na tinuturuan ko pa raw na, ano, na magpalit ng SIM card at magbayad. Wala ho akong sinasabing gano'n. Okay? Sinasabi ko ho na magpalit ng SIM card at linisin yung telepono after makapagbayad. Okay po, wala akong sinasabing ganon. Tapos, meron pa akong nag-comment, Ola to. Ola daw ako. Ayente raw ako ng Ola. Okay, hindi ako ayente ng Ola. Okay? Traditional collector po ako. Okay? Nangangatok po ako ng bahay, dun po ako naniningil sa bahay po. No? Kung sino man yung nagtanong na yun, kung gusto niyo humano, sama ho kayo sa akin. Para makita niyo kung paano ako magtrabaho, no? At ako ho, wala akong ibang nais kung hindi mapaayos po yung mga katayuan ng mga kliyente po nitong mga abusadong online lending apps na to, no? Kasi po yung mga naabuso po nila, well, definitely ho mga wala ho kasing mga at least kaalaman o background man lang ho dun sa mga pamamalakad o sa mga batas o memorandum po na nakakasakop po sa pagpapautang, kaya ho nila nararanasan yan eh. Okay, yun po yung ginagawa ko, inaarmasan ko po sila. So wala ho akong intention or nasabihin dito, no, na wag hong bayaran. Kasi hindi niyo ho maririnig sa bibig ko yun. No, pakiintindi naman po yung sinasabi ko. Hindi yung panonoorin niyo lang isang parte kasi hindi niyo siya tatapusin. Tapusin niyo kasi yung video para maintindihan niyo po. Kasi hindi niyo maintindihan kung part of the video lang ho ang panonoorin po ninyo. Okay po, sige. Sagutin na ho natin itong katanungan at itong pinadala niyo ho sa aking mensahe. Okay. Ang sabi po dito sa mensahe, ito raw po ay nagsisilbing settlement at official notice na po pwede raw ho na gamitin na ebidensya sa korte pagka ho nagkaroon ng failure, no, dun sa inyong obligasyon. Asan no yung settlement dito? Di po pagka sinabing settlement, kumbaga may mga nakalagay yung halaga, o di po ba, ano ba yung option na po pwede? Okay, yun po yung settlement eh. Okay? Asan ho dito yung settlement? Wala naman ho nakalagay na settlement dyan. Di po ba? Oh, official notice daw to. Nang tinakot nyo lang eh. Hindi ba? Kasi nakita nyo, ang nilagay nyo kasi dito,
Pag hindi naayos, mauobligang magbayad ng attorney's fee at maapektuhan ng credit history. Di ba? Kung ano-ano pa pinagsasasabi nyo, hindi nyo na lang diretsahin eh. Di ba? Tinatakot nyo pa eh. O, asan mo yung sinasabi nyo ng settlement dito? Sige nga. Alam nyo ho ba ibig sabihin ng settlement? Kasi hindi kayo marunong nun eh. Di ba? Pag sinabi yung settlement, may pag-uusap ho yan. O meron kayong kasunduan. Okay? For example ho, kinausap nyo ng maayos, tinanong nyo kung anong nangyari, di ba? Para ho yan, magkaroon ng mabayaran, magkaroon kayo ng settlement na, o sige po, ito pong gawin natin. Para mabayaran ninyo, para matulungan namin kayo. Ito ho ang gawin natin, ganyan-ganyan. Ganun ho ang settlement. Okay? Meron kayong ugnayan dalawa, hindi yung ikaw lang ang nasusunod. Oh, di ba? Tapos tatakutin mo pa kung ano-ano pa pananakot ang nilagay mo rito. Tapos ito pa sinasabi nyo, maaaring gamiting ebidensya. Hindi ho po pwedeng gamiting ebidensya to. Okay? Against doon sa kliyente ninyo, against sa inyo magagamit to. Kasi tinatakot nyo. Maliwanag, puro pananakot eh. Pero against the client, hindi nyo masasabi, hindi nyo magagamit na to, ebidensya. Di ba? Ang pwede nyo gawing ebidensya sa kliyente nyo hindi nakapagbayad is yung demand letter. O, hindi naman kayo nagpapadala ng demand letter, pananakot letter ang pinadadala ninyo mga bugo kayo. Di ba? Yun ho mahirap sa inyo kung ano-ano pinagsasasabi ninyo. Di ba sinabi ko sa inyo, mag-hire kayo ng abogado. Hindi puro abogago. O, puro kayo gago dyan eh. Di ba? Sige nga paano to naging settlement? Okay. Asan yung halaga? Ano yung gagawin? Wala. Ang inilagay nyo rito, mauobliga magbayad ng attorney's fee, magkakaroon ng credit, problema sa credit history, magkakaroon pa ng hit. Yung pangalan sa NBI. Nakita nyo? Puro kayo talaga bobo eh. Bakit? Kailan ho ba nagkakaroon ng hit sa NBI? Sige nga ho. Di ba? Pagka nagkaroon po, kumbaga napatunayan sa hukuman na nakapag-commit ng criminal offense. Yan, magkakaroon ng hit yan. Okay? Maliwanag po ba? Kasi ang criminal case po, yung may criminal liability na kaso, yun lang po ang tumatatak. Yun lang po ang inilalagay sa NBI clearance at sa PNP clearance. Okay, yung mga civil cases po hindi, kaya nga po civil case eh. Di po ba? Usaping civil po yan eh. Di ba? Kaya nga po yung small claims court po, or yung small claims, ipinadali na. Para po madaling matapos. Kasi dati, napakahaba ho ng proseso niyan. Pabalik-balik pa. Kaya ho yan, ginawa na ho ng korte, at nag-decide sila na magkaroon na lang ng small claims court para mabilisan po pagdating po yan sa mga utang. Okay, mga usaping sibil. Hindi ho ganyan na nanteteng, magkakahit. Bakit? Criminal ba yung kliyente ninyo? Asan yung sinampan yung kaso? Sige nga. Meron na ba kayong meron na ba kayo isinampang kaso? Meron ba kayo na ipanalong kaso? Wala naman eh. Ano yung pinanakot nyo na hit? Di ba? Ngayon ng kamote. Tapos, pati daw yung mga government benefits maapektuhan. Paano maapektuhan? Sige nga, ibinipisyo nila yan. Di ba? Yung kliyente nagbabayad niyan, nagko-contribute dyan, tsaka yung yung pinapasukan niyang trabaho eh. Ano kinalaman doon sa utang? Siraulo kayo. Pagka nga di ba, one good example. Pagka po kayo nakahiram, for example, sa Pag-ibig Fund, okay? Personal loan, hindi nyo nabayaran. Anong nangyayari? Di ba kinakalta sa contribution? Tapos, wala nang utang, di ba? Sa SSS, ganun din po. Okay? Pero hindi po sa contribution. Pag dumating po yung time na kayo po magpe-pension na, dun ho yung kakaltasin. Ano kinalaman ng utang ng kliyente nyo dun sa
Di ba? Wala kasi kayong abogado, puro kayo abugago dyan. Na kayo ng teteng, magpakatino naman kayo. Tingnan nyo, ginagawa nyo, pang i-stress nyo sa kliyente ninyo. Oh, maliwanag, puro pananakot to eh. Oh, di ba? Puro walang katotohanan eh. Oh, unang-una, settlement, di ba? Settlement, sinasabi nyo settlement to. O, asan yung asan yung pag-uusap dito na na meron kayong pinagkakasunduan? Yun ang settlement. Oh. Sasabihin nyo pa na gagawing ebidensya. Hindi nyo magagamit na ebidensya to against your client. Against you, kasi hinaharas nyo. Magagamit to. Puro kayo bobo talaga eh. Di ba? O sige, sabihin natin, pagka hindi na yung, kuwari, nagsampa kayo ng kasong small claims, nanalo kayo, pwede naman talaga yung mga fees na extra, ibabayaran nyo. Pero attorney's fee, wala akong abogado sa small claims. Oh, di mali na naman ng teteng. Oh, maapektuhan ng credit history. Sige, maapektuhan ng credit history ng isang kliyente nyo kung kayo ay submitting entity ng CIC. O, ayan na naman, pinananakot nyo na naman. Diba? Mali-mali kasi ang impormasyon na ginagawa nyo sa mga kliyente ninyo eh. Diba? Makapanakot lang talaga kayo. So, mali. O, tapos, meron daw magkakaroon ng hit sa NBI. Paano magkakaroon ng hit? Ala nga kayo sinampang criminal case. Ala naman kayo na ipanalo. Oh, criminal ba yung kliyente nyo? Hindi pa lang po nakakapagbayad. Saka, tingnan nyo ha, ang dahilan kaya hindi nakakabayad, kayong mga bugo kayo. Unang-una, hindi nyo in-explain yung kanilang utang. Pangalawa, minuto, actually wala pang ang minuto, hindi pa nga late sa pagbabayad, hinaharas nyo na. Sinong gaganahan magbayad? Diba? Oh, gusto naman nila magbayad, kaya lang yung pamamaraan nyo kasi, para makipag-communicate doon sa mga kliyente nyo, hindi tama. Hindi kayo naniningil, nananakot kayo. Kung sino-sino kagad ang ini-involve nyo doon sa utang na hindi naman dapat kasama. Oh, yung ninakaw nyo sa mga contact list, tatawagan ninyo. Di ba? Tama ba yun? Oh, kayo gumagawa ng dahilan para hindi kayo bayaran eh. Oh, tapos isisisi nyo doon sa mga gumagawa ng mga content na kagaya ng ganito. Mga gago. Kayo gumagawa ng dahilan para hindi kayo bayaran ng mga kliyente ninyo. Dapat nga magpasalamat pa kayo sa kagaya namin dahil sinasabihan namin sila magbayad, pag-ipunan at bayaran. Oh, hindi kagaya. Pero mayroong mangilan-ngilan talaga. Ako, may kilala ako, may napapanood ako, content creator. Bugok talaga yon. Ewan ko ba? Mali-mali ang turo. Hindi muna kasi mag-research bago maggawa ng content. Hala mo kay galing-galing. Diba? Pagka ganun, mag-research muna kayo. No? Hindi yung puro, sa susunod ko, komentan na kita. Iko-correct ko yung mo. Kasi nalilin lang mo pati yung mga mga subscriber mo, yung mga nanonood sa inyo. Akala, tama yung sinasabi nyo. Diba? Hindi ko naman sinasabi na sa akin kayo manood. Hindi ho. Okay lang ho kung sino man ho yung naniniwala sa akin. Pero ako nagre-research ho ako, tsaka na-experience, maniningil ho ako. Maniningil ho ako, sasabihin ko sa inyo. No? Kaya ho yung content creator na yun, sana ho mag-review ho muna. Maggawa muna ho ng due diligence, mag-research. Hindi yung kung ano-ano sinasabi. Kala mo, laging antok na antok pagka nagbablog eh. Ang teteng na yan. So, bumalik ho tayo dito sa natin, no? Sa binigay niyo ganun ho, hindi ho tama yung mga binibigay nilang mga mensahe sa inyo eh. Pawang walang katotohanan po itong lahat. Okay? Lalo na ho yung yung maapektuhan yung government benefits. Yung wala akong kinalaman. Yung utang nyo sa kanila, doon sa benepisyo nyo ho, sa gobyerno. Wala ho, sa totoo lang. Kayo ho naghulog niyan, tsaka ho yung employer nyo, paano magkakaroon ng epekto yun? Di po ba?
Oh, so wala ho. Itong mensahe na ito, doon sa nagpadala, itong mensahe na to, wag niyo ho siyang anuhin, intindihin. Tinatakot lang ho kayo niyan. Mas pagtuunan niyo po ng pansin is yung inyong hanap buhay para kayo makapag-ipon at mabayaran niyo tong mga bugok na online lending apps na to. Ang mga abusado na to. Kasi pag kaya na bayaran niyo na ho, matatapos na ho ang inyong problema. Okay po? Let's say yes po. Totoo ito sasabihin ko. Pag nagbayad kayo sa mga yan, kasi sa libro nila hindi pa close yan eh. Okay? Pero ho, yung utang ninyo, close na dapat yun. Ayon ho dun sa ceiling on interest rate. Sundin nyo lang ho yun. Kasi batas yun eh. Naka-memorandum ho yun, no? Ginawa ho yun ng BSP tsaka ng SEC. Oh. So, ibig sabihin, yun ho dapat sinusunod. Di ba? Naglagay nga ho ng ceiling eh. So, yun ang dapat ipatupad. So, ibig sabihin, legal lang ho yung gagawin ninyo na yun ang bayaran. Pero ho, ulitin ko, sa libro ho ng mga abusadong online lending apps na yan, hindi pa ho yan sarado. Kaya sabi ko sa inyo, magpalit na ho kayo ng SIM card pag nabayaran nyo na siya. Okay? Tapos, linisin nyo po yung telepono ninyo. I-secure nyo po ang social media po ninyo. Okay? Ganun. Tapos, ang pinaka-importante po sa lahat, yung mga ninakaw po nila dun sa inyong contact list, manghingi na ho kayo ng paumanhin. At nadadamay sila. Wala naman ho talaga kayong alam kanyo. Totoo namang wala kayong alam eh. Kasi kung may alam ho kayo dyan sa mga abusadong online lending apps na, hindi kayo mangungutang dyan. 7 araw, papautangin ka 1,000. Tapos kalahati lang ibibigay sa'yo. May loko-loko no. Diba? Anong pakinabang nagawa ng pera na yun? Diba? Lalo ka lang ibinaon. No? Kaya ho ako sa inyo, huwag niyo ho silang tatangkilikin. Naku po, sa totoo lang, para ho kayong kumuha ho ng maso, ipinalo nyo sa ulo ninyo. Ano po, ulitin ko, dun ho sa nagpadala ng katanungan na ito, pag-concentrate at mag-focus ho kayo dun sa hanap buhay po ninyo nang kayo po'y makapag-ipon at mabayaran nyo itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.